Sa John 16 verse 33, ito po yung sinabi, ang mga bagay na ito ay sanilita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang iyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Title po ng pag-aaralan po natin ay, basahin natin pong lahat, Crisis o Crisis. Pwede na po tayong maupo. O sa wikang Tagalog po ay krisis. Ano po ba yung krisis? Ang crisis po ay ito po ay panahon, pangyayari o kalagayan na kung saan mayroon po tayong matinding kinakaharap, matinding problema o matinding kahirapan. Okay? Na nangangailangan ng agarang lunas o solusyon. So yung po yung crisis. Ang crisis may pwedeng maaaring pangkalahatan. Kapag pangkalahatan, ang tawag po ay global crisis. Kapag personal, ang tawag po doon ay personal crisis o crisis personal. Halimbawa, pwede mo sabihin sa sarili mo, ano ba naman itong klaseng buhay na to? Puro na lang crisis. Diba? Puro na lang crisis sa aking buhay. So may mga pag-aaralan po tayo pong crisis at aalamin natin talaga kung ano po bang meaning po ng crisis, bakit mo may hyphen po dyan bilang mga Kristiyano. Ano po ba yung crisis sa atin? Bilang isang mga Kristiyano na nananampalataya po sa Panginoon. So may mga kinds of crisis, diyan po sinulat ko, pero marami po ito, yan lang po yung sinulat ko. Personal or economic crisis, emotional crisis, physical crisis, workplace, personal crisis, natural crisis, at identity crisis. So ito po yung mga pamilyar po sa atin. Okay? Siguro yung iba, very familiar sa kanilang identity crisis. At marami kaming mga kapatiran na napupuntahan, tinatawagan po kami, na sila po ay nasa crisis. Nakakalungkot isipin na hindi po nila alam ang kanilang gagawin kapag nasa crisis po sila. Kaya po tuturuan po tayo ng Panginoon. Sa panahon na ang tao, mag-asawa, pamilya, kumpanya, organisasyon, isang bansa, o maging ang buong mundo ay nasa crisis, maraming mga tao ang nag-aaburido. Maraming mga tao ang nalilito. Maraming mga taong namumblema, hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Di po ba? Tama po yung sinasabi ko. Kapag nasa crisis ka, hindi mo alam eh. Okay? At sila'y nag-iisip ng agarang solusyon para maibsan po yung crisis. Okay? Nag-iisip sila ng agarang solusyon. Ngayon sa mundo, kapag sinabi pong crisis, yung crisis na nanatili. Kaya nakakasurvive po ang mundo o ang isang bansa sa crisis. Katulad na lang, nagkaroon po ng pandemya, nagkaroon po ng global crisis. May crisis, anong ginawa po nila? Mayroon pong importanteng gagawin. Ito po yun, crisis management plan. So hindi inaalis po yung crisis, pero minamanage mo yung crisis. Kung mayroon kang personal crisis, hindi mo aalisin yung crisis, hindi naaalis yung crisis, pero minamanage mo siya hanggang sa panahon na yung crisis ay maalis po sa buhay mo. Nung pandemya, pwede ba tayong magbigay po ng example, nagkaroon ng global crisis. Ano pong ginawa? Ano pong management ang ginawa po ng gobyerno para ma-manage po yung crisis? Okay, ako na lang magsasabi. Kasi ako po isang safety, ginawa po namin ay distancing. Nagkaroon po ng 2 meters distancing sa bawat nagtatrabaho para hindi po magkahawaan. Pag bumili kayo noon, di ba, sa supermarket, mayroon distancing, may linya, hindi ka pwedeng tumabi ka agad. So yun po yung management. Nagkaroon po ng face mask para ma-manage po yung crisis. Okay? At marami pang iba. Nagkaroon ng economic crisis. Tumaas po ang oil. Anong ginawa po ng gobyerno? Okay? Sa iba, inalis na yung excise tax. Yung iba nakukulangan. Nakukulangan pa sila. Bakit hindi gaanong naisagawa na kung saan pwede silang kumuha sa ibang source
Hindi doon, hindi sila magtitiwala sa Strait of Hormuz, sa Middle East, ang dami naman pwedeng mapagkukunan. So pwede silang kumuha doon para ma-manage po yung crisis. Amen? So hindi po naalis po yung crisis, pero pwede natin i-manage ang crisis sa ating buhay. Malinaw po ba? Napaka-importante ito sa isang tao. Dahil kung hindi ka marunong mag-manage ng crisis, anong mangyayari sa buhay mo kapag may crisis ka? Yung iba nagpapakamatay, yung iba pumapatay, yung iba nagnanakaw, yung iba nasisira ang ulo dahil hindi sila marunong mag-manage ng kanilang crisis. Amen? Gumagawa po sila ng hindi po kanais-nais. Tanong, ano bang sinasabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa crisis dito sa mundong ito? Ano bang sinasabi? Doon po sa textbook natin. John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Sa sanlibutan, hindi po maaalis po yung crisis. Mananatili ang crisis sa ating buhay. Habang nananatili tayo sa buhay na ito, mananatili yung crisis po sa atin. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay dadaan sa crisis. Walang exempted po sa atin. Huwag mong sabihin na ikaw lang ang may crisis sa buhay mo. Dahil hindi po totoo po yan. Maging mga propeta noon, mga apostoles noon, at maging ang Panginoong Jesucristo, dumaan sila sa matinding crisis. Pero pinagtagumpayan po nila yung crisis sa kanilang buhay. Amen? Kung magbibigay ako ng iba't ibang example na kung saan nagtagumpay po sila sa crisis. Nagpadala po si Moses ng 10 tiktik. Ibibigay sa kanila yung pagpapala, yung promised land. Ang Diyos ang magbibigay. Pag ang Diyos ang magbibigay, siya rin ang magtatanggol. Kapag may crisis, tandaan niyo po yan. Kapag ibibigay niya yung pagpapala at may hahadlang, ang Diyos din ang magtatanggol sa iyo. Yung 12 tiktik palang pinadala, sa 10 tiktik, wala silang pananampalataya sa Diyos. Ngunit may 2 si Joshua at si Caleb. Marunong silang mag-manage ng kanilang crisis. Ano nangyari? Papasok na sila, nakita nila, ang lalaking tao ang kanilang papasukin in the land of Canaan. Ang lalaki, ibig sabihin, malaking-malaki yung kanilang crisis dahil natakot po sila. Dahil puro mga higante yung kanilang papasukin. At ang sabi po nila, yung 10 tiktik, sa tingin po namin, kami parang mga tipaklong lamang sa laki nila. Sa kanilang paningin, napakaliit namin. Hindi sila, yung 10 tiktik ay hindi marunong mag-manage ng kanilang crisis. Tinignan nila yung kanilang problema ay napakalaki. Pero yung 2, anong sabi po nila? Numbers 14 verse 9, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupaing iyon, sapagkat sila'y tinapay sa amin. Ang kanyang kalinga ay nilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong matakot sa crisis. Tinapay lamang yan. Kapag may espiritu kayo ng katulad ni Jacob at ni Caleb, ang tingin nyo sa crisis ay napakaliit. Bakit? Alam nila, yung pinagdaanan nila, alam nila na hinati ng Diyos ang dagat. Powerful si Pharaoh, pero nagkaroon po ng victory over their crisis. Sa pamamagitan ng Diyos, hinati ng Diyos ang dagat, hindi na naig si Pharaoh, hindi sila nahabol, kinain po sila ng dagat, at marami pang himala na pinakita ang Diyos. Ibig sabihin, si Jacob, si Joshua at si Caleb, alam nila na ang Diyos ay higit pang mas malaki kaysa kanilang crisis. May lalaki pa ba kasi sa Diyos? Wala. Kahit anong crisis po yan. Si David naharap din sa crisis. Ang buong Israel ay naharap sa crisis. Natakot ang Israelita, natakot ang hari, pero si David, ang ganda ng kanyang espiritu.
Panalangin natin na magkaroon tayo ng katulad ni Espiritu ni Caleb, ni Joshua at ni David. Nandoon si Goliath, lipi ng mga higante na natira sa Palestine. At hinahamak niya yung mga anak ng Diyos. Anong sabi ni David? Sino ba itong kupal na ito? Parang, tama ba yung salita ko? Masama yung kupal. Parang ganoon, parang language of the street, di ba? Sino ba itong tipaklong na ito? Na hinahamak ang mga anak ng Diyos. Harapin ko nga. Alam niyo si David kung anong edad niya? Bata. Binata. 17. Binata. Pero natakot yung mga warriors. Ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang harapin si Goliath. Pero si David, napuspos ng Espiritu Santo, ang tingin niya kay Goliath, sisiw lamang yan. Higit na mas malaki ang aming Diyos. Lalabanan kita in the name of Jesus Christ. In the name of my God. Amen? At alam na natin ang kwento, tinalo po niya si Goliath. At ang sabi ng Panginoong Kristo, pagkatapos siyang dumaan sa maraming matinding krisis. John 16:33, ngunit laksan ninyo ang loob po ninyo. Aking dinaig na ang sanglibutan. Hindi na naig ang sanglibutan. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Napagtagumpayan niya ang kahirapan. Napagtagumpayan niya ang pagsubok. Napagtagumpayan niya ang persecution, pag-uusig ng mga tao, pagtatawa ng mga tao. Nakapagtagumpayan niya lahat. Kaya, mapagtatagumpayan din natin, Sister Iling. Amen? Mapagtatagumpayan natin. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Sabi po ni Apostle Paul, na-experience kong magutom, na-experience ko na ang barko namin ay mawasak, na-experience kong malunod, na-experience kong mabugbog, yet we are not crushed. At sa pinakabandang huli, 2 Timothy 4:17, ang sabi po ni Apostle Paul, I have fight a good fight of faith. I have finished the race. I have won the fight. Ako ay nagtagumpay sa aking pagkakapaglaban sa kasalanan na pagtagumpay. Yun po yung tagumpay. Manampalataya lang tayo. Okay? Lakasan mo ang iyong loob. Ibig sabihin, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Huwag kang bibigay sa crisis, sa buhay. Dahil mayroon ng unang dumaan sa mga matitinding crisis. Ngunit napagtagumpayan nila ito. Okay? Ang kailangan lang natin bilang mga Kristiyano ay, kung kanina CPM, ngayon, ang kailangan lang natin ay ganun pa rin. Next slide. Christ Management Plan. Hindi yun sa management mo, ngunit management ng Panginoong Hesus. Management na kung saan, ito yung ginamit ng mga apostoles at mga propeta. Kaya po sila nagtagumpay. Kapag management natin, sisiguraduhin ko, babagsak po tayo. Pero kapag management ng Panginoong Jesucristo yung ating ginamit, may crisis, pero Christ Management Plan, mayroon tayong Christ Management Plan, sigurado, magwawagi po tayo sa lahat po ng crisis. So bakit ba ang isang Kristiyano po ay napapahamak? Bakit isang anak ng Diyos ay napapahamak? Kasi hindi niya alam yung Christ Management Plan. At bakit hindi niya alam yung Christ Management Plan? Kasi hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kung minsan, kapag tinuro na yung Christ Management Plan, wala siya rito. So hindi niya natutunan. Amen? At ang sabi po ng Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Ang mga tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi nila alam ang Christ Management Plan. Ano ba yung isang crisis na tinakal po natin kanina? Mayroon kang emotional crisis. Emotional crisis. Okay? So, bawa nalaman mo na yung kapartner mo ay mayroong iba, emotional crisis yon. Di ba? O mayroon kang problema na kung saan may namatay, di ba? Hindi mo matanggap, mahal na mahal mo siya, pinapangalagaan mo siya, emotional crisis yon. So, mayroong Christ
management plan pagdating sa emotional crisis. Okay, number 1 is to bring your emotions to God in prayer. Ito yung Christ management plan. Bring your emotions to God in prayer. How? Number 1, put out your hearts. Bring your anxiety and worries directly to God in prayer rather than carrying them alone. Imbis na binubuhat mo ang iyong problema, umiiyak ka sa isang dako, doon sa isang sulok, wala namang nasusol, binubuhat mo, iyak ka ng iyak, talagang sisirain ka niya. Pero kapag ito'y iiyak mo sa Panginoon at sasabihin mo sa Panginoon, may pangako po siya sa Philippians 4:6-7. Anong sinabi sa Philippians 4:6-7? Huwag kang mabalisa. Huwag kang magulumihanan. Okay? By prayer and petitions, present your offerings unto God. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya. Number 2, be honest. The Psalms frequently showed believers crying out to God with fear, anger, and deep sorrow. Psalms 6:2-4, you don't have to pretend everything is fine. Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang ako dahil born again ako. Tao ka. Nakakaramdam ka. May pakiramdam ka. Hindi na kailangan magplastikan. Napasasabihin mo, hindi, okay ako when you are not really okay. So tanggapin mo na may problema ka. Tanggapin mo na malungkot ka. Lord, be honest to God. Lord, itong problema ko, matindi naman itong pinahintulot mo sa akin. Hindi ko kaya, Panginoon. Maging mga hari, si Haring David, ganun ang kanilang ginawa. Ganun ginawa ni Haring Hezekiah na nagtitiwala sa Diyos. Natakot si Haring Hezekiah. Lulusubin na sila, napakarami po nila. Nung ginawa ni Haring Hezekiah, lumuhod siya sa Diyos. Amen? At ang Diyos, tinulungan po sila. Nauunawahan? At kapag binigay mo sa Panginoon, magtiwala ka na siya'y gagawa ng paraan. Yung iba, ganito Elder Andrew, halika nga. Nandang ka sa harap May kwan tayo, may drama ulit tayo. So, may crisis ako. Okay? Siya yung Panginoon ngayon, hindi siya si Satanas. Hindi siya si Satanas ngayon. No? Okay? Siya. Okay. So, may crisis ako. Ito yung crisis ko, napakabigat sa akin. Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Panginoon. Ibinibigay ko na yung crisis ko sa iyo. Ang problema sa maraming Kristiyano, ibinibigay, ayaw bitawan yung crisis. Ayaw bitawan. Inaalagahan yung crisis. Nasa iyo pa yung crisis. Bitawan mo yung crisis mo para magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Kasi nagmamalasakit siya. Ngayon, dahil nagmamalasakit siya, tutulungan Kanya. Amen? Maraming salamat po. Amen? Yung iba, yung crisis nila, inaalagaan nila parang manok, hinihimas-himas pa. Inaalagaan. Nagme-meditate sa kanyang crisis. Na sinabi ng salita ng Diyos, meditate my word day and night. Do not meditate on your crisis. Mag-meditate ka doon sa ginawa ng Panginoon. Hinati ng Diyos yung dagat. Nagbigay siya ng ulan. Nagbigay siya ng pagkain. Doon sa mga propeta. Yung mga nangyari sa buhay ko noon. Pinagtagumpayan ako ng Panginoon. Yun ang mga i-meditate natin. Yung kapangyarihan ng Diyos, ginawa niya yung langit at lupa. May mahirap ba para sa Panginoon na gawin? Yun ang mga minimeditate. Hindi, minimeditate mo yung problema mo Ang kawawa naman ako. Yung problema ko, yung asawa ko, nang bababae yung asawa ko. Kawawa naman ako. Ibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, bahala ka dun sa asawa ko, nang bababae. Paluin mo siya, Panginoon, para maligtas yung kanyang kaluluwa. Yun ang pagbigay. Number 2, rely on God's strength. Paano natin gagawin to? He is near. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Psalms 34 verse 18. Hindi malayo po ang Diyos. Higit na mas malapit ang Diyos na yung kanilang espiritu ay wasak.
Kaya nga pagwasak yung espiritu, naiiyak ka sa Diyos eh. Kapag wala ka ng alam na takbuhan, nangyari sa buhay ko, Diyos din ang tatakbuhan mo. Sinulat po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12:9. Nanalangin po sa Apostle Paul ng 3 beses, may sakit po siya. Nanalangin siya, pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Alam niyo yung sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Ang biyaya ko sapat na sa iyo. Huwag kang mag-alala dyan sa sakit mo. Ibinigay ko yung sakit mong yan para hindi ka magmayabang. Kasi kung wala kang sakit, kung wala kang pangangailangan, kinakalimutan mo ako para hindi mo ako makalimutan, parati kang tumatawag sa akin, yung biyaya ko sapat-sapat na sa iyo. Hindi kita pagagalingin sa sakit mo. Hindi po pinagaling si Apostle Paul. Number 3, shift your focus and find rest in Jesus. Jesus invites those who are overwhelmed and weary to come to Him to find rest for their souls. Nung nakasabi sa Mateo 11:28-30, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke. Pumunta kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. May pamatok ba? Alam niyo yung baka? Yung baka, may pamatok dito. Pag nag-aararo, di ba? So, sabi ni Jesus Christ, kunin niyo yung aking pamatok. May pamatok, may pabigat din. Take my yoke, for my yoke is not heavy. It is light. Ito ay magaan. Bakit magaan? Kasama mong bumubuhat ang Panginoon. Naunawaan po natin, bigay natin yung ating alalahanin sa Panginoon.